Ayan, meron na naman akong TMX125 na isi-share sa inyo ang problema mga bro. Ayan. So, ito ay TMX125 na old model, ano. So, hindi siya TMX125 Alpha kasi yung tangke lang, yung ikinabit, yung TMX125 Alpha, pero yung makina, yung old model na TMX125. Ayan. Hindi na siya matadyakan. Kaya ang ginawa ng mayari, ikinarga sa top down, no, dinala dito para ipaayos. Ayan. So, ito yung isi-share ko sa inyo mga bro, kung anong mga ang nangyari dito. Okay, so panoorin na lang yung mga bro para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman at idea. Kung lahat mga bro, nice kung subscribe ninyo ang aking YouTube channel, Kuya Bert Channel. Ayan, paki-like na rin, paki-share at paki-pindot yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video. So number 1 mga bro, kapag tumigas yung kickstarter at hindi na siya matadyakan, ito yung una-una nating titingnan, yung flywheel, no? Bubuksan natin to at iikutin. Okay. So bukas na. Try natin ikutin itong mga bro. Ayun, okay. So pag iniikot natin pabalik, umiikot din yung flywheel. Pero pag paabante, no? So, mayroon tinatamaan or mayroong binabanggaan kaya ayaw dumiretso. Yun. Okay. Ayun. So, dito mga bro, pag ganun ang ikot mga bro, ikot siya. Pero pag ganun naman, pag forward, ayaw. No? May tinatamaan. Ayun. Okay. So, ibig sabihin nito mga bro, pagka ganyan ang sistema, maring ang tama ay nasa head piston. Minsan yung tornilyo ng choke, no? Yung butterfly ng choke sa karburador, nalalaglag yon at pumapasok dito sa loob ng cylinder head sa may piston. Ayan, kaya pwede siyang tumukod. Ayun. Okay. So, minsan naman, pagka hindi matadyakan yung kickstarter, ayan, nabubulol na naman ako mga bro. Pag hindi matadyakan yung kickstarter ay, at tinisting nyo yung flywheel, ayaw din gumalaw ng flywheel kahit backward, forward ang ikot, ibig sabihin nun mga bro, ang may tama ay connecting rod tumigas. Ayan. O kaya natuyuan ang langis, kumapit yung piston. Okay? So ito naman mga bro, umiikot din siya. O, pagka inikot mo patras, wala naman siyang sabit, no? Smooth naman yung ikot ng flywheel, no? Sa pakiramdam ko. Kaya ang mas maganda nito mga bro, babaklasin natin itong top cylinder head tsaka block. Okay, panoorin nyo mga bro. Okay mga bro, ayan, ito na mga bro, nung tinanggal ko yung rocker arm, ito na yung bumungad sa akin mga bro. Ayan, so natanggal, yan, nasira yung valve lock, no? Ito siguro yung ikinabit na valve lock ay local. Ayan mga bro. So, naglusot yung barbula. Ayun. Okay, mga bro. So, dito pa lang, alam ko na yung naging problema, mga bro. No? Ayun. Yun ang isang pinaka-importante dito, mga bro, na malaman din ninyo. Ayun. So, dapat, mga bro,
Pagka sa loob ng makina mga bro, ang gamitin nyo talaga dyan na suggestion ko ay mga original or genuine, no? Kahit anong motor, basta genuine ang gamitin sa loob ng makina. So, huwag kayong gagamit ng mga replacement. Ayan. So, mas malaki ang madadamage. Ayan, tulad nito, no? Kasi itong makina na to, hindi ko alam, pero tingin ko marami na rin siguro mekaniko itong nagbaklas nito. Dahil yung mga gasket, no, iba-iba na. Yan, kahit yung mga tornilyo nga, wala na bilog na yung ibang tornilyo. Yun. So, kaya yung may-ari, para daw sigurado, dito na raw payo sa akin. Ayun, mga bro. So, yun ang naging problema niya, mga bro. Naglusot yung barbula sa lock, no? Natanggal yung lock. Ayan, natanggal ko yung spray, yung valve lock. Naiwan yung barbula dun sa ilalim. Mga bro, ayan. So, ito yung barbula. Ayan. So, kaya siya tumigas, hindi na matadyakan dahil yung barbula bumaluktot sa loob, no? Tumukod sa piston. Ngayon mga bro, babaklasin ko yung head. Makikita natin kung ano nangyari sa piston. Kasi kalimitan, pagka tumukod yung barbula, pag naputol yung barbula, pati piston, basag. Pati connecting rod, minsan, baluktot. Ayun. Okay mga bro. So, yun lang ang suggestion ko dito mga bro. Yan para sinasabi ko na, pagka gagamit kayo ng mga parts sa loob ng makina, kailangan genuine. Kasi pagka replacement, mura nga, pero baka dumating oras na ma-junk na lang yung motor nyo. Okay, so patuloy tayo mga bro, baklasin ko pa itong head para makita natin kung anong sitwasyon sa loob, no? Kasi sa una pa lang, pagtanggal ko ng reklamo, ito yung bumungad sa akin, kaya pinakita ko lang sa inyo agad, no? Ayan. Okay, so diretso tayo mga bro. Okay, ayun mga bro, ito na. Ayun. Ayan. Grabe mga bro, no? Ayan, kita nyo mga bro. Grabe. Tinamaan yung head. Buti na lang, hindi masyado, no? Hindi rin naputol yung barbula, no? Tumukod lang, bumaluktot. Siguro o kaya baka minor lang yung andar, no? Ang mahirap dyan kung tumatakbo ka, no? Tapos biglang hataw-hataw, biglang bumitaw, so wasak talaga, no? Wasak. Ayan, so siguro pinapandar pa lang to. So hindi ko rin masyadong basta sabi ng may-ari, tumigas na umandar daw, biglang namatay, tapos hindi na matadyakan, so hindi na pinilit. Ayan, damage mga bro, no? Baluktot yung barbula. Okay, tapos tumukod siya doon sa piston. Ayun, tumukod sa piston cap. Ayan. So yung dulo ng valve guide, ayan, nabasag. Yun yung pumasok dito mga bro, no? At para siyang giniling. Ayan, parang giniling. Yun yung may mga tama dun sa cylinder head. Ayan. Ayan. Yung mga bro, sira yung valve guide. So, gagawin natin dito mga bro, palit tayo ng yan, isang set na barbula, intake valve tsaka exhaust valve. Okay, tapos igagrind natin to, carbonize, no? Hahasain natin. Tapos hindi rin yung piston, okay naman, hindi naman nabasag, pero maring may damage yung liner gawa nung mga tinamaan nung nabasag na valve guide. Ayun, gas.
Okay. So, ang gagawin natin dito mga bro, no, magre-rebore dito sa cylinder block. Magre-rebore tayo. Palit tayo ng piston kit. Gawa ng pati piston cap ay may mga damage na rin. Ayan, mga bungi-bungi. Okay. So, yun lang mga bro. Ang pinaka-importante, no? Ang suggestion ko, huwag kayong gagamit ng replacement, no? Lalo na sa mga barbula, yung mga valve block na yan, no? Dahil delikado, baka mas lalong mapalaki ang damage. Okay mga bro, so gagawin ko nandito, magre-rebore ako at saka carbonize ng cylinder head, no? Palit ng barbula. Ayan, siyempre magpapalit na rin tayo ng valve seal. Ayan, tapos bubuuin ko na lang at ipapakita, papandarin ko sa inyo mamaya. Papakita ko sa inyo mamaya, no? Papandarin. Ayan mga bro, so tapos na ako mag-rebore, no? Ayan, napakakintad na, wala na yung na-damage, nagasgas. Ayan, so magbubuo na lang ako mga bro. Naikabit ko na rin yung piston cap. So sa akin, naka-sit up na doon yung piston cap. Kaganunin lang ng daliri. Ayan, ipapasok. Just konting hilot-hilot lang yan mga bro, no? Huwag lang pipilitin pag may sabit. Yan, so konting galaw-galaw lang mga bro. Kasi papasok din yan. Yun. Pero importante mga bro, kailangan pagsalpak na ganyan, babasahin ng langis, no? Para madulas. Okay. Ito yan. Hirap, tumagilid. Yan. So, diretso na natin mga bro. Ayan. Pasok. Ayan. Okay. Ayos. Kasi ikutin natin yung flywheel. Para tumaas yung piston. Ayan. Okay. Ayos. Ayan mga bro. So, tapos na rin yung cylinder head. Nag-carbonize na ako at nagpalit na ako ng bagong intake at exhaust valve. Ayan. Okay mga bro. So, sasalpa ko na lang to para mamaya mapandar natin pagtapos kong mabuo yung makina. Okay. Tapos ko nang buuin. So, papandarin na lang natin ngayon mga bro, no? Para marinig natin at makita, no? So, okay na. Okay. Start natin. Okay. So, ayos na rin mga bro. Okay. Ayan, ayos na mga bro, no? So, wala na, namatay na dahil wala nang gasolina. So, napandar na natin. Ayan, ayos na, no? Okay na. So, pwede nang gamitin ng may-ari, no? Okay mga bro, so yun lang yung mga diskarte mga bro, no, na nais kong i-share sa inyo. Panoorin lang nyo lahat ng video ko, so sigurado ako na may matutunan kayo. Okay, so maraming salamat. Hanggang sa muli, Kuya Bird Channel.